isang pirasong papel, isang basong tubig na itinapon sa mukha, at isang sanggol na hindi man lang nakita ang liwanag ng umaga. Sabi nila, ang dumi ng damit ay nakukuha sa sabon at kuskos. Pero paano ang dumi ng kaluluwa ng asawa kong ipinagpalit ako sa harap mismo ng aking mga mata? Ngayon, ang bawat patak ng luha ko ay magiging lason sa inyong marangyang buhay. Ako si Teresa, at ito ang aking pagbangon mula sa putikan. Mabuti na lang at hindi natuloy ang batang iyon dahil isang malaking kamalasan ang madungis na dugo ng mga Salcedo sa dangal ng pamilya Aragon. Ang mga salitang iyon na nagmula sa bibig ni Doña Isabela ay tila mga palasong may lason na bumaon sa puso ni Teresa habang siya ay nakaluhod sa malamig at basang semento ng likod bahay. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang likuran ay hindi kasing lamig ng boses ng kanyang biyenan na nagmumula sa bahagyang nakabukas na bintana ng silid-kainan. Ang mga kamay ni Teresa ay maputla na at namumula ang mga dulo ng daliri dahil sa matapang na kemikal ng sabon at sa walang humpay na pagkuskos. Hawak niya ang isang puting polo ni Kinley, ang asawang pinagsilbihan niya ng may buong katapatan sa loob ng 3 taon. Maingat ang bawat galaw niya dahil alam niyang gusto ng kanyang asawa ang kalidad ng pagkakalaba, walang gusot, at higit sa lahat, walang kahit anong mantsa. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunay na mantsa ay hindi na sa tela, kundi na sa mga lihim na dahan-dahang nabubunyag sa kanyang harapan. Isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Mula rito ay bumaba si Muking, ang babaeng palaging ipinagmumuka sa kanya ni Doña Isabela, na siyang dapat na naging asawa ni Kinley. Nakita ni Teresa ang isang pamilyar na bagay na nakabalot sa balikat ni Muking. Iyon ang jacket na gawa sa mamahaling lana na buong magdamag na pinatuyo at pinlansa ni Teresa kagabi para sa kanyang asawa. Ang bawat hibla ng telang iyon ay dumaan sa kanyang mga kamay. Ngunit ngayon, ibang balat ang pinoprotektahan nito mula sa ginaw. Narinig ni Teresa ang mga hakbang na papalapit sa silid-kainan, kasunod ang malambing na tinig ni Muking na humahalo sa ingay ng ulan sa bubungan. Huwag kang mag-alala, Tita Isabela. I promise to take care of the baby. Hinding-hindi siya magiging katulad ng kung sino man na walang silbi sa pamilyang ito. Ang wika ni Muking na may halong mapanuyang tawa. Ang bawat hininga ni Teresa ay tila naging isang matalim na kutsilyo sa kanyang lalamunan nang marinig niya ang tugon ni Kinley. Kinley, ang lalaking ipinagluto niya, ipinaglaba, at inalagaan kahit sa gitna ng kanyang sariling panghihina matapos mawala ang kanilang anak noong nakaraang linggo. You don't have to worry anymore, Mom. Nandito na si Muking. Ang dinadala niya ang tunay na tagapagmana ng mga Aragon. Siya ang mas mahalaga ngayon, ang malamig na pahayag ni Kinley na tila ba ang nakaraang 3 taon ng pagsasama nila ni Teresa ay isa lamang pagkakamaling nais na niyang burahin. Nabitawan ni Teresa ang hawak na polo. Ang mabigat na batyang gawa sa bakal ay tumama sa semento, na lumikha ng isang malakas at matunog na pag-alingawngaw na tila sumasabay sa pagkadurog ng kanyang pagkatao. Ang maputing damit na kanina lamang ay pinakaiingatan niya ay nahulog sa putikan. Unti-unting kinakain ng kulay tsokolating dumi ang kalinisan nito. Napahawak si Teresa sa kanyang tiyan, ang bahaging iyon ng kanyang katawan na hanggang ngayon ay tila may nararamdaman pang pintig ng buhay kahit na alam niyang wala na roon ang kanyang anak. Pinilit niyang lunukin ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan, ngunit ang bawat paglunok ay nagdadala lamang ng mas matinding hapdi. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa mga luhang hindi na niya kayang pigilin. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Ang tanging nararamdaman sa niya ay ang unti-unting pagkamanhid ng kanyang mga binti, hanggang sa ang buong katawan niya
ay tila naging kasing tigas ng bato. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog, para lamang masiguradong maayos ang lahat, para kay Kinley, ay itinapon lamang sa basurahan dahil sa isang mantsa na hindi naman niya ginusto, ang kanyang sariling dugo. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa likuran. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Kinley ay humalo sa amoy ng basang lupa at sabon. Nanatiling nakayuko si Teresa. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha habang ang ulan ay patuloy na naghuhugas sa kanyang mga luha. Teresa, kailangan nating mag-usap tungkol sa iyong pag-alis. Hindi na tayo pwedeng magkunwari pa na may natitira pa sa atin, ang sabi ni Kinley habang nakatayo sa ilalim ng payong, malinis at tuyo, habang ang kanyang asawa ay basang-basa sa putikan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi na binabasag lamang ng ritmo ng ulan, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Teresa. Hanggang kailan kailangang maging malinis ang mga damit ng iba kung ang sarili mong kaluluwa ay unti-unti nang binubulok ng kanilang kalupitan? Ang bawat halik sa kamay ay tila isang sumpa na dahan-dahang pumapatay sa natitirang dangal ni Teresa. Sa loob ng marangyang sala ng mansyon, kung saan ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay sadyang nakakahilo. Nakatayo siya na may nanginginig na mga tuhod habang ang kanyang basang damit ay nagiiwan ng maliliit na lawa ng tubig sa makintab na sahig na marmol. Ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto mula sa ulan sa labas ay walang sinabi sa talim ng titig ni Doña Isabela na nakaupo sa kanyang parang tronong silya habang hawak ang isang tasang tsa. Lalapit ka rito, Teresa, at magmano ka sa akin. Huwag mong kalimutan kung kaninong bubong ang nagpoprotekta sa iyo mula sa putikan. Ang utos ng matanda na may tonong tila nagpapaamo ng isang ligaw na hayop. Sa kabila ng hapdi sa kanyang puso at ang sariwang alaala ng mga masakit na salitang narinig sa labas, dahan-dahang lumapit si Teresa. Yumuko siya. Kinuha ang matandang kamay na puno ng mamahaling alahas at idiniit ang kanyang noo rito. Isang tradisyon na dapat ay puno ng pagmamahal. Ngunit para sa kanya, ito ay isang tanikala ng utang na loob na mas mabigat pa sa bakal. Huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang biktima rito. You should be grateful na hindi ka namin pinalayas noong mamatay ang bata. Isang malaking gastos ang pagpapalibing sa isang nilalang na hindi man lang nakapagbigay ng karangalan sa aming apelyido. Ang patuloy na pag-atake ni Doña Isabela habang marahang humihigop ng tsaa. Ang bawat salita ay tila isang latay sa likuran ni Teresa. Ngunit nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sariling mga paa na marumi pa rin mula sa pagtatrabaho sa likod bahay. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nabasag nang pumasok si Rafael, ang kapatid ni Teresa, na siyang dahilan kung bakit siya nakagapos sa pamilyang Aragon. Hindi pag-aalala ang bakas sa mukha nito, kundi ang pamilyar na kislap ng kasakiman at takot. Teresa, kailangan natin ang tulong ni Doña Isabela. Ang mga utang sa probinsya, hinahabol na tayo. Huwag kang maging matigas ang ulo, ang pakiusap ni Rafael na tila ba ang kanyang kapatid ay isang produkto lamang na maaari niyang ibenta ng paulit-ulit para sa sariling kaligtasan. Tumingin si Teresa sa kanyang kapatid, ang tanging kadugo na natitira sa kanya, ngunit ang nakita lamang niya ay ang parehong anino na nagtulak sa kanya sa impyernong ito. Para kay Rafael, si Teresa ay hindi isang tao, kundi isang tiket para sa marangyang buhay. Matapos ang ilang sandali ng pananahimik, dahan-dahang pumasok si Teresa sa kanyang maliit na silid sa tabi ng kusina. Doon, sa ilalim ng kanyang manipis na unan, ay nakatago ang isang maliit at puting sapatos ng sanggol na hindi man lang nagamit. Hinaplos niya ang malambot na tela nito, ang tanging alaala ng kanyang anak na hindi kayang nakawin ng mga Aragon. Sa sandaling iyon,
Habang ang kanyang luha ay pumapatak sa sapatos, naramdaman niya ang isang uri ng pagmamahal na hinaluan ng matinding poot. Nang bumalik siya sa sala, nakalatag na sa mesa ang isang makapal na dokumento. Ang lagda ni Kinley ay naroon na, matapang at walang pag-aalinlangan. Ngayon, Teresa, pirirmahan mo na ito. Isang kasunduan na nagsasabing kinalilimutan mo na ang lahat ng karapatan mo sa pamilyang ito kapalit ng pagbabayad sa lahat ng utang ng iyong kapatid. Ang malamig na paliwanag ni Doña Isabela habang iniabot ang isang panulat na ginto. Tumingin si Teresa kay Rafael na nagmamakaawa ang mga mata at kay Doña Isabela na may ngiting tagumpay. Alam niyang kapag inilapat niya ang tinta sa papel na yon, mawawala na ang lahat ng pagkakataon niyang makuha ang hustisya para sa kanyang anak. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang boses ni Doña Isabela ay muling umalingaw-ngaw, puno ng pananakot na tila isang madilim na ulap na bumabalot sa buong mansyon. Isipin mo nang mabuti, Teresa. Kung hindi mo ito pipirmahan ngayon, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay mabubulok ang kapatid mo sa kulungan at ikaw ay lalabas sa mansyong ito na walang kahit isang kusing. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Hawak ang panulat. Ang dulo nito ay nanginginig sa itaas ng puting papel. Ang bawat tibok ng puso ni Teresa ay tila isang babala, isang huling-hiling ng kanyang kaluluwa na huwag sumuko. Ngunit sa harap ng kaligtasan ng kanyang kapatid at ang nakalulunod na utang na loob, tila wala na siyang ibang mapupuntahan. Ang tinta ay dahan-dahang lumapit sa papel, habang sa labas, ang ulan ay tila tumitindi, na parang nakikidalamhati sa isang buhay na malapit na namang kitlin ng isang pirasong papel. Ang tamis ng ngiti ni Muking ay tila asukal na ibinubudbod sa isang sariwang sugat. Masarap tingnan, ngunit nagdadala ng matinding hapdi sa sandaling dumikit ito sa balat. Habang nakaupo si Teresa sa maliit na silya sa loob ng kanyang masikip na silid, pumasok si Muking na may dalang isang basong gatas. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pekeng biyaya na tila ba siya ang anghel na bumaba mula sa langit upang damayan ng isang makasalanan. Teresa, uminom ka muna. I know it's hard for you, especially now na wala na yung baby. Ang wika ni Muking sa tonong tila nag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at mapang-insulto. Inilapag niya ang baso sa ibabaw ng maliit na cabinet kung saan nakatago ang sapatos ng sanggol na tanging kayamanan ni Teresa. You know, hindi ko naman gustong palitan ka rito sa mansyon, but Kinley and Tita Isabela are so persistent. Sabi nila, kailangan ng pamilya ng isang babaeng kayang magdala ng buhay, hindi yung puro kamalasan lang ang dala. Hindi sumagot si Teresa. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang kupas na duster. Ang bawat kuko ay tila ibinabaon niya sa kanyang sariling palad upang pigilan ang pagsabog ng emosyon. Pinanood niya kung paano haplusin ni Muking ang mga kurtinang siya mismo ang nagtahi. Ang bawat galaw ng babae ay isang tahasang pag-angkin sa lahat ng bagay na pag-aari niya. Actually, I came here to help you. Patuloy ni Muking habang dahan-dahang binubuksan ang cabinet ni Teresa. Bago pa man makakilos si Teresa, kinuha ni Muking ang puting sapatos ng sanggol. Oh, is this for the baby? Poor thing. Hindi na niya ito magagamit. Siguro mas mabuti kung itapon na natin ito para hindi ka na laging nade-depress. Fresh start, di ba? Sa isang mabilis na galaw, sadyang nabitawan ni Muking ang baso ng gatas at ang puting likido ay bumuhos sa ibabaw ng munting sapatos na nag-iwan ng malapot at madungis na mantsa sa malinis na tela nito. Ang tunog ng basag na bubog na tumama sa sahig ay tila isang hudyat ng digmaang hindi nakikita. Oh my God, I'm so sorry, Teresa. Ang clumsy ko talaga lately, siguro dahil sa pagbubuntis ko, ang sabi ni Muking habang naglalakad palabas
na iniwan si Teresa na nakatitig sa basang sapatos ng kanyang anak. Pagdating ng oras ng hapunan, ang kapaligiran sa loob ng malawak na silid-kainan ay tila isang entablado ng pagpapakitang tao. Nakatayo si Teresa sa gilid, handang magsilbi ng pagkain, habang sina Kinley at Doña Isabela ay masayang nakikinig sa mga kwento ni Muking tungkol sa kanyang nararamdamang pagbabago sa katawan. "Kinley, can you smell something?" Biglang tanong ni Doña Isabela habang itinitigil ang paghiwa sa kanyang karne. Lumingon ang matanda kay Teresa na may mukha ng matinding pagkadiri. "Teresa, amoy Zonrox at pawis ka na naman. How many times do I have to tell you na huwag kang lalapit sa amin kung galing ka sa labada? Nawawala ang gana ko sa pagkain." Napayuko si Teresa. Ang kanyang mukha ay nag-init sa matinding kahihiyan. "Pasensya na po, ma'am. Tinapos ko lang po ang mga kurtina sa itaas." "See, Kinley? This is what I'm talking about. She's more of a laundry woman than a wife." Dagtong pa ng matanda. Tumingin si Kinley kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay walang mabakas na kahit anong awa, kundi pagod at pagkairita. "Magpalit ka na lang, Teresa. You're making Muking feel uncomfortable. Baka makasama pa sa baby ang amoy mo." Ang maikling sabi ni Kinley bago muling ibinaling ang atensyon sa kanyang pagkain. Ang bawat subo ng pagkain ng mga Aragon ay tila isang paalala kay Teresa na siya ay isang mantsa sa kanilang marangyang buhay. Matapos ang hapunan, habang abala ang lahat sa sala, inutusan si Teresa na kunin ang naiwang bag ni Muking sa silid-kainan. Habang dinadampot niya ang mamahaling bag na gawa sa balat ng hayop, bahagyang bumukas ang zipper nito at may isang pirasong papel na nalaglag sa sahig. Dahan-dahan itong pinulot ni Teresa. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, binasa niya ang nakasulat sa reseta. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakagigimbal na tuklas. Ang gamot na nakasulat doon ay hindi para sa isang babaeng nagdadalang tao. Ito ay isang uri ng gamot na ginagamit para sa mga taong may malubhang karamdaman sa matris na imposibleng makabuo ng bata. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana na nagpagalaw sa mga kortina at tila bumulong sa pandinig ni Teresa. Tumingin siya sa direksyon ng sala kung saan naririnig ang malakas na tawa ni Muking. Ang papel na hawak niya ay tila naging isang sandata, isang lihim na maaaring magpabagsak sa reyna ng kasinungalingan o di kaya'y maging mitya ng mas matinding panganib para sa kanyang sarili. Sa gitna ng katahimikan ng silid-kainan, ang tanging maririnig ay ang malalim na paghinga ni Teresa habang mahigpit niyang itinago ang reseta sa kanyang bulsa. Kung ang bawat mantsa ay may paraan ng paglilinis, paano naman ang isang kasinungalingang kasing tanda na ng kanilang pagsasama? Ang bawat piraso ng papel ay may kanya-kanyang bigat, ngunit ang luma at lukot na reseta sa kamay ni Teresa ay tila isang dambuhalang bato na nagpapabigat sa kanyang bawat hakbang. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo ng mansyon, nakita niya si Kinley na nakatayo sa tapat ng bintana, tinitingnan ang isang maliit na peklat sa kanyang braso. Ang peklat na yon ang naging mitya ng puot na bumabalot sa kanilang tahanan sa loob ng mahabang panahon. Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang madilim at maulang gabi, 5 taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng sunog na gulong at ang nakasisilaw na ilaw ng isang malaking truck na may tatak ng Salcedo Logistics, ang dating kumpanya ng pamilya ni Teresa, ay malinaw pa sa kanyang alaala. Sa gabing iyon, ayon sa lahat, itinaya ni Muking ang kanyang sariling buhay upang itulak si Kinley palayo sa nagliliparang bakal. Ang sakripisyong iyon ang naging dahilan kung bakit, sa loob ng 5 taon, naniwala si Kinley na si Muking ay nawalan ng kakayahang magkaanak dahil sa kapabayaan ng mga Salcedo. "Bakit ka nandyan?" Ang malamig na tanong ni Kinley na pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumingon ang lalaki at sa isang saglit, ang galit sa kanyang mga mata ay nahaluan ng isang bagay
na hindi maipaliwanag nang makita niya ang namumula at nanginginig na mga kamay ni Teresa. May kinuha lang po ako sa silid kainan. Ang mahinang sagot ni Teresa habang pilit na itinataas ang kanyang mga manggas upang itago ang mga sugat mula sa matapang na sabon. Lumapit si Kinley. Ang kanyang bawat hakbang ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Teresa. Huminto ang lalaki sa harap niya, sapat na malapit upang maamoy ni Teresa ang pamilyar na bango ng kanyang asawa. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay nagdadala na lamang ng pait. Dahan-dahang itinaas ni Kinley ang kanyang kamay, tila balak hawakan ang sugatang palad ni Teresa, ngunit bago pa man magdikit ang kanilang balat ay bigla siyang tumigil at muling naging matigas ang kanyang anyo. Maglagay ka ng gamot. I don't want people to think na pinapabayaan ka namin dito. It's bad for the family's image. Ang sabi ni Kinley bago mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Ang maikling sandali ng pag-aalala ay mabilis na nilamon ng kanyang pride na iniwan si Teresa na may mas malalim na sugat sa kanyang damdamin kaysa sa kanyang mga kamay. Kinahapunan, habang abala si Teresa sa pag-aayos ng mga gamit sa sala, narinig niya ang pag-vibrate ng isang telepono sa ibabaw ng mesa. Nakalimutan ni Muking ang kanyang cellphone nang umalis ito kasama si Doña Isabela para sa isang fitting ng damit. Ang screen ng telepono ay paulit-ulit na umilaw na nagpapakita ng isang pangalan, St. Jude Medical Center, Records Section. Dahil sa kaba at kuryosidad na hindi niya mapigilan, dahan-dahang dinampot ni Teresa ang telepono. Sa ikatlong pagkakataon na umilaw ito, hindi na siya nag-atubiling sagutin ang tawag. Hello, Miss Valderrama. This is Nurse Elena from St. Jude. Tumatawag ako para sa huling hiling mo tungkol sa pag-aayos ng iyong medical history. Ang boses ng isang babae mula sa kabilang linya ay malinaw na narinig ni Teresa. Gusto ko lang sabihin na mahihirapan kaming baguhin ang records mo noong taong 2019. Masyadong malinaw ang nakasulat doon na ang procedure na ginawa sa iyo ay hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa isang elective abortion. Ang mundo ni Teresa ay tila huminto sa pag-ikot. Ang bawat salita ng nurse ay tila isang malakas na hampas sa kanyang sistema. Ang aksidente, ang sakripisyo ni Muking na naging dahilan ng puot ni Kinley sa pamilya Salcedo. Ang lahat ba ng yon ay isang malaking palabas lamang? Bago pa man makapagsalita si Teresa, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang pamilyar na tawa ni Muking na papalapit sa sala. Sa sobrang taranta, mabilis niyang ibinaba ang telepono sa mesa, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya napansin na nanatiling bukas ang linya. Teresa, anong ginagawa mo sa gamit ko? Ang matalim na tanong ni Muking na nakatayo na pala sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa cellphone na hawak pa rin ni Teresa ang gilid. Nanatiling nakatitig si Teresa kay Muking. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hawak niya ang katotohanang maaaring magpabago sa lahat. Ngunit ang tanong ay kung may maniniwala ba sa kanya sa loob ng mansyong ito na ang pundasyon ay binuo mula sa mga kasinungalingang kasing linis ng puting damit. Ang bawat maleta na ipinapasok sa loob ng mansyon ay tila mga hollow blocks na unti-unting itinatayo upang maging pader sa pagitan ni Teresa at ng kanyang sariling tahanan. Sa ilalim ng utos ni Doña Isabela, ang dating silid ng mga panauhin na matatagpuan sa pinakamagandang bahagi ng ikalawang palapag ay binuksan at inihanda para sa bagong reyna ng tahanan. Ang bango ng lavender na paborito ni Muking ay dahan-dahang lumalaganap sa pasilyo na tila binubura ang anumang bakas ng presensya ni Teresa sa lugar na yon. Teresa, siguraduhin mong walang kahit anong alikabok sa mga gamit ni Muking. She's sensitive right now at ayaw kong magkaroon siya ng allergy habang nagdadalang tao.
Ang boses ni Doña Isabela ay puno ng awtoridad habang pinapanood si Teresa na nagbubuhat ng mabibigat na kahon. Walang bakas ng pag-aalala ang matanda. Sa katotohanang si Teresa ay kakagaling lamang sa isang masakit na pagkawala ng anak. Para sa mga Aragon, ang kahalagahan ng isang tao ay sinusukat lamang sa pakinabang na maibibigay nito sa kanila. Habang inaayos ni Teresa ang mga mamahalin at maseselang damit ni Muking sa loob ng walk-in closet, pumasok ang babae na may dalang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pag-iingat na tila ba siya ay gawa sa marupok na bubog na maaaring mabasag sa anumang sandali. You know, Teresa, I feel so blessed na ganito ang pagtanggap sa akin ni Kinley. It feels like I'm finally where I belong. Ang wika ni Muking habang dahan-dahang humihigop sa kanyang tasa. Lumingon siya kay Teresa at ang kanyang mga mata ay kislap ng isang nananalo sa isang madayang laro. But I'm worried about you. Masyado ka ng pagod. Why don't you just leave and start a new life? I can give you money para naman hindi ka na magmukhang katulong dito. Hindi kumibo si Teresa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa isang hanger. Ang metal nito ay bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya ito binitawan. Nandito po ako dahil may kailangan pa akong tapusin. Ang tanging sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay malamig at matatag sa kabila ng bagyong nagaganap sa loob ng kanyang dibdib. Dahil sa pagkainis sa hindi pagkapikon ni Teresa, biglang gumalaw si Muking. Oh, my hand! Ang sigaw nito na sinundan ng pagtilamsik ng mainit na tsa. Ang nakapapapasong likido ay direktang dumapos sa likod ng kamay ni Teresa na nagdulot ng isang matinding hapdi na tila tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang balat. Ang tasa ay bumagsak sa makapal na karpet na lumikha ng isang mantsa na tila isang madilim na anino sa sahig. Teresa, what did you do? Ang boses ni Kinley ay narinig mula sa pintuan. Mabilis siyang lumapit, hindi kay Teresa na namimilipit sa hapdi, kundi kay Muking na ngayon ay nakahawak sa kanyang tiyan at nagkukunwaring nanginginig sa takot. Are you okay? Did she hurt you? Ang nag-aalalang tanong ni Kinley sa kanyang kasintahan. Hindi ko sinasadya, Kinley. I just felt a sudden pain in my stomach at bigla na lang akong nagulat sa kanya. Ang pagsisinungaling ni Muking habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Tumingin si Kinley kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pagkadismaya. Lumabas ka na, Teresa. At huwag na huwag kang lalapit kay Muking hanggat hindi ka natututong mag-ingat. You're becoming dangerous, ang sabi ni Kinley na tila ba isang huling hatol ng kamatayan para sa kanilang pagsasama. Puno ng pait at hapdi. Lumabas si Teresa sa silid. Hindi siya pumunta sa kusina upang gamutin ang kanyang paso, kundi dumiretso siya sa likod bahay upang kumuha ng sariwang hangin. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, napansin niya ang isang anino malapit sa gilid ng gate. Isang pamilyar na bulto ng lalaki ang nakatayo roon. Tila may hinihintay. Dahan-dahang lumapit si Teresa. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat upang hindi makalikha ng anumang ingay sa ibabaw ng mga tuyong dahon. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa labas, nakita niya si Rafael, ang kanyang sariling kapatid. Maya-maya pa ay lumabas si Muking mula sa pintuan ng kusina. May bitbit na isang makapal na sobre. Nagtago si Teresa sa likod ng malaking puno ng mangga. Nakita niya kung paano iniabot ni Muking ang sobre kay Rafael at ang mabilis na pagbulsa ng kanyang kapatid sa pera na tila ba ito ay isang maduming lihim na hindi dapat mabunyag. Siguraduhin mong hindi magsasalita ang mga dating tauhan niyo tungkol sa nangyari sa trucking noong gabi ng aksidente. Kung hindi, pareho tayong babagsak. Ang narinig ni Teresa na bulong ni Muking bago ito mabilis na bumalik sa loob ng mansyon. Naiwang nakatayo si Teresa sa dilim. Ang hapdi ng kanyang pasong kamay ay tila nalimutan na niya
dahil sa mas matinding sakit na dulot ng katotohanan. Ang kanyang sariling kapatid, ang taong inakalang kailangan niyang protektahan, ay nakikipagsabwatan sa babaeng sumisira sa kanyang buhay. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, isang matinding determinasyon ang nagsimulang mabuo sa puso ni Teresa. Ang bawat mantsa ng kasinungalingan ay may katapat na paghuhugas at sisiguraduhin niyang sa susunod na pagbuhos ng ulan, ang katotohanan ang siyang maglilinis sa lahat. Ang bawat ingay sa palengke ay tila isang malabong ugong sa pandinig ni Teresa habang naglalakad siya sa pagitan ng mga hanay ng mga tindera. Ang amoy ng sariwang isda, ang halimuyak ng mga hinog na mangga, at ang walang humpay na tawaran ng mga tao ay nagsisilbing tabing sa kanyang sariling katahimikan. Tumakas siya mula sa mansyon nang hindi man lang nagpapalit ng kanyang kupas na duster. Ang kanyang puso ay tila isang basong puno na, at anumang sandali ay handa ng umapaw. Huminto siya sa isang madilim na sulok sa likod ng mga bodega ng bigas, kung saan ang anino ay sapat na upang itago ang kanyang mga luha. Doon, hinayaan ni Teresa na dumaloy ang birat na kanyang nararamdaman. Walang hikbi, walang ingay, kundi ang dahan-dahang pagbuhos ng mga luha na bumabasa sa kanyang pisngi hanggang sa manuyo ang kanyang lalamunan. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Rafael na tumatanggap ng pera mula kay Muking, ang kapatid na inakala niyang tanging kakampi niya sa mundong ito. Ang tubig na galing sa langit ay nakapaglilinis ng lupa, pero ang tubig na galing sa mata ay nakapaghuhugas ng kaluluwa. Isang malumanay at paos na boses ang narinig ni Teresa mula sa kanyang tabi. Nagulat siya at agad na pinahid ang kanyang mukha. Sa kanyang harap ay nakatayo ang isang matandang babae na may bitbit na basket ng mga halamang gamot. Siya si Lola Rosa, ang matandang matagal nang naninirahan sa dulo ng kalsada malapit sa mansyon ng mga Aragon, ang babaeng itinuturing ng marami na baliw dahil sa kanyang pananahimik at paminsan-minsang pagsasalita ng mga talinghaga. Iha, don't be afraid. Hindi masama ang umiyak. Mas masama ang itago ang lahat sa loob hanggang sa mabulok ka. Ang wika ni Lola Rosa habang iniaabot ang isang malinis na panyo na amoy sariwang dahon ng pandan. Galing ka sa mansyon, di ba? Amoy na amoy ko ang sabon sa mga kamay mo. Ang sabon na ginagamit mo sa paglalaban ng dumi ng ibang tao. Napatingin si Teresa sa matanda. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang isang uri ng malasakit na hindi humihingi ng anumang kapalit. Inanyayahan siya ni Lola Rosa sa kanyang maliit at payak na dampa sa gilid ng palengke. Doon, sa gitna ng bango ng mga tuyong dahon at tsaa, pinakinggan ng matanda ang bawat pait na ibinuhos ni Teresa. Makinig ka sa akin, Teresa. Ang seryosong sabi ni Lola Rosa habang hinahawakan ang sugatang kamay ng babae. Ang dumi sa damit, madaling alisin sa isang kuskus lang. Pero ang dumi sa dangal, ikaw mismo ang kailangang maghugas niyan. Huwag mong hayaang maging katulong ka ng sarili mong takot. Darating ang araw, ang mga mantsang iniwan nila sa iyo ang siyang magiging patunay ng iyong katibayan. Habang nag-uusap sila, tumayo si Lola Rosa at lumapit sa isang lumang baul na gawa sa nara. May kinuha siyang isang kahon ng sapatos na puno ng mga lumang kagamitan at litrato. May ipapakita ako sa iyo. Alam mo ba kung bakit kita tinulungan? Kinuha ni Lola Rosa ang isang kupas na litrato. Ito ay isang itim at puting larawan ng isang magandang babae na nakatayo sa harap ng isang malaking gate. Ang gate ng mansyon ng mga Aragon bago pa ito naging kasing rangya ng kasalukuyan. Sa likod ng babae ay isang batang lalaki na pamilyar ang mga mata. Iyan ang nanay mo, Teresa, at ang batang kasama niya, iyan ang tatay ni Kinley. Ang bulong ni Lola Rosa na tila isang lihim na dahan-dahang binubuksan. Ang pamilya mo ay hindi naging utusan lamang ng mga Aragon. Ang pamilya mo ang dahilan kung bakit mayaman sila ngayon.
May utang na loob sila sa iyo na hindi kayang bayaran ng lahat ng ginto sa mundo. Nanlaki ang mga mata ni Teresa habang tinititigan ang larawan. Sa isang sulok ng litrato, napansin niya ang isang pamilyar na singsing na suot ng kanyang ina. Ang singsing na nakita niyang suot ni Doña Isabela sa tuwing may mahahalagang okasyon. Ang katotohanan ito ay tila isang malakas na kidlat na gumuhit sa kanyang isipan na nagbibigay ng bagong liwanag sa lahat ng dilim na kanyang pinagdaanan. Bakit niyo po ito itinatago, Lola Rosa? Ang nanginginig na tanong ni Teresa. Tumingin si Lola Rosa sa labas kung saan ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog. Dahil ang katotohanan ay parang binhi Teresa, kailangan itong maghintay ng tamang panahon para sumibol at ang panahong iyon ay dumating na. Habang hawak ang lumang litrato, naramdaman ni Teresa ang isang hindi maipaliwanag na lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na lamang siya ang babaeng thogy at ui na tinalikuran ng lahat. Siya ay may pinanggalingan, may karangalan, at may katotohanang sapat upang yanigin ang mga pader ng mansyong kumulong sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagtanong pa, may isang pangalang nakasulat sa likod ng litrato na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang pangalang hindi niya inaasahang makikita sa kasaysayan ng kanyang sariling ina. Ang bawat hakbang ni Teresa pabalik sa mansyong Aragon ay hindi na kasing bigat ng dati. Bagamat naroon pa rin ang hapdi ng pasong kamay at ang pait ng pagtataksil, may isang bagong apoy na naglalayab sa kanyang kalooban. Isang apoy na pinagsumiklab ng lumang litratong ibinigay ni Lola Rosa. Ngayon, ang mansyong ito ay hindi na isang kulungan sa kanyang paningin, kundi isang taguan ng mga lihim na isa-isa niyang huhukayin. Sa loob ng ilang araw, naging mas tahimik si Teresa. Hindi na siya umiimik sa tuwing may maririnig na masasakit na salita mula kay Doña Isabela. At hindi na rin siya tumitingin kay Kinley sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata. Ang katahimikang ito ay nagsimulang magbigay ng hindi maipaliwanag na kaba kay Kinley. Napapansin ng lalaki na ang kanyang asawa ay tila isang anino na dumarating at umaalis nang walang kahit anong emosyon, na tila ba ang lahat ng latay na ibinigay nila rito ay tuluyan ng nagpatigas sa puso nito. Isang hapon, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa isang merienda sa garden, sinamantala ni Teresa ang pagkakataon. Alam niyang ito ang oras ng pagbisita ni Muking sa kanyang doktor o ang pagpapanggap na pagbisita. Gamit ang kanyang master key bilang tagapamahala ng mga labada, dahan-dahang binuksan ni Teresa ang silid ni Muking. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo na sinundan ng marahang pag-awang ng pinto. Sinalubong siya ng matapang na amoy ng lavender at ang malamig na bugso ng aircon. Mabilis na ngunit maingat na kumilos si Teresa. Sinimulan niyang halongkatin ang mga drawer sa gilid ng kama. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay ay puno ng kaba. Natagpuan niya ang isang itim na folder na nakatago sa ilalim ng mga mamahaling silk na pantulog. Sa loob nito ay ang mga ultrasound results na palaging ipinagmamalaki ni Muking kay Doña Isabela. Inilabas ni Teresa ang kanyang lumang cellphone at mabilis na kinuha ang mga larawan ng dokumento. Napansin niya ang isang maliit na detalye sa gilid ng papel. Ang petsa ng pagkakalimbag ay hindi tumutugma sa sinasabing edad ng bata sa sinapupunan ni Muking. Bukod pa rito, ang pangalan ng doktor na nakapirma sa ibaba ay ang parehong doktor na tumatawag sa cellphone ni Muking noong nakaraang araw. Dahil sa kagustuhang makahanap pa ng higit na ebidensya, lumapit si Teresa sa basurahan sa tabi ng vanity mirror. Doon, nakita niya ang mga retaso ng papel na tila sinadyang punit-punitin. Dahan-dahan niya itong pinulot at sinubukang pagtabi-tabihin sa ibabaw ng kama. Ang bawat paglapat ng mga punit na bahagi ay bumubuo sa isang katotohanang mas madilim pa sa kanyang inaakala. Ito ay isang kontrata ng bayaran sa pagitan ni Muking at ng isang hindi kilalang laboratorio
para sa paggawa ng modified medical documents. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Kinley ay biglang umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Mabilis na itinago ni Teresa ang mga retaso ng papel sa kanyang bulsa at hinarap ang lalaki. Nakatayo si Kinley sa may hamba ng pinto. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang mga mata ay puno ng paghihinala. I'm just checking if there are dirty clothes to be washed, Kinley. Alam mong ayaw ni Mommy na may natatambak na labada sa mga silid. Ang mahinahong sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng takot. Tinitigan siya ni Kinley ng matagal. May isang bagay sa anyo ni Teresa ngayon na hindi pamilyar sa kanya. Ang dati ay laging nakayukong asawa ay diretsyo nang tumitingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang uri ng talino na hindi niya dati napapansin. Muking is sensitive about her privacy, Teresa. Huwag kang basta-basta papasok dito nang wala siya. Baka kung ano pa ang isipin ni Mommy. Ang babala ni Kinley. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay mas malambot kaysa sa dati. Privacy is a luxury in this house, isn't it? Lalo na kung may mga bagay na ayaw talagang malaman ng iba. Ang makahulugang sagot ni Teresa bago dahan-dahang lumakad palabas. Habang naglalakad sa pasilyo, naramdaman ni Teresa ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hawak na niya ang mga piraso ng katotohanan, ngunit alam niyang kailangan pa niya ng mas matibay na ebidensya bago siya sumabog. Ngunit bago pa man siya makababa ng hagdan, narinig niya ang mabigat at mabilis na mga hakbang mula sa ibaba. Kasunod ang pag-alingaw-ngaw ng baston ni Doña Isabela sa sahig na marmol. Teresa, bakit ka galing sa itaas? Akala ko ba ay nasa garden ka at nag-aayos ng mga mesa? Ang boses ng matanda ay puno ng puot. Huminto si Doña Isabela sa paanan ng hagdan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang nakatingin sa bulsa ni Teresa kung saan bahagyang nakasilip ang dulo ng folder na kinuha niya sa silid ni Muking. Nanigas si Teresa sa kanyang kinatatayuan. Ang panginginig ng kanyang puso ay tila naririnig na sa buong mansyon. Sa isang pagkakamali, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maaring mawala sa isang iglap. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging kasing bigat ng bakal at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mitya na malapit nang dumaan sa apoy. Ang tibok ng puso ni Teresa ay tila isang tambol na nagpapabilis sa bawat sandali ng panganib habang nakatayo siya sa harap ng kanyang biyenan. Ang kamay ni Doña Isabela ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baston at ang mga mata nito ay nakapako sa nakaumbok na folder sa bulsa ni Teresa. Sa isang iglap ng katalinuhan, mabilis na kinuha ni Teresa ang isang maruming panyo at ipinatong ito sa itaas ng folder bago pa man makalapit ang matanda. Ito po ba ang hinahanap niyo, Mommy? Natagpuan ko po ito sa ilalim ng kama ni Muking. Akala ko po ay mahalaga, kaya kinuha ko para itapon na sana sa labada. Ang mahinahong paliwanag ni Teresa habang ipinapakita ang panyong puno ng mantsa. Ang matanda ay napangiwi sa pandiri at dahan-dahang iniatras ang kanyang mukha. Na tila ba ang panyo ay may dalang nakahahawang sakit. Umalis ka na sa harap ko, Teresa. Ang dumi-dumi mo talagang babae ka. Maglinis ka ng sarili mo bago ka humarap sa amin sa garden. Ang bulyaw ni Doña Isabela bago ito tumalikod at naglakad palayo. Ang malakas na pag-alingaw-ngaw ng kanyang baston sa sahig ay tila isang hudyat ng pansamantalang kaligtasan para kay Teresa. Nang sumapit ang gabi, palihim na lumabas si Teresa upang makipagkita sa kanyang kapatid na si Rafael sa isang madilim na eskinita malapit sa dulo ng kalsada. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay nagbibigay ng babala sa katahimikan ng gabi. Natagpuan niya si Rafael na nakasandal sa isang poste. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na nagsisindi ng sigarilyo. Bakit mo ako pinapunta rito, Teresa? Delikado ito, baka makita tayo ng mga tauhan ni Kinley.
Ang pabulong na tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Kuya, nakita ko kayo ni Muking. Nakita ko ang sobrang ibinigay niya sa iyo. Ang diretsong sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang matalim na talim na humihiwa sa dilim. Bakit mo nagawa ito? Bakit mo ipinagpalit ang sarili mong kapatid para sa pera ng babaeng iyon? Napayuko si Rafael. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak sa bigat ng kahihiyan. Teresa, kailangan mo akong intindihin. Ang mga taong pinagkakautangan ko, hindi sila nagbibiro. Papatayin nila ako kung hindi ko mababayaran ang lahat. Si Muking lang ang tanging paraan ko. Ang pait na nararamdaman ni Teresa ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Lumapit siya kay Rafael at hinawakan ang braso nito. Ang parehong braso na dati ay nagtatanggol sa kanya noong sila ay bata pa. Sa isang sandali ng kahinaan, kinuha ni Rafael mula sa kanyang bulsa ang isang piraso ng candy at iniabot ito kay Teresa. Isang maliit na bagay na dati ay ibinibigay niya sa kapatid tuwing umiiyak ito noong maliliit pa sila. Ang munting kilos na ito ay ang golden moment na nagpaalala kay Teresa sa kapatid na dati niyang minahal bago pa man sila lamunin ng kasakiman at kahirapan. Natatakot ako, Teresa. May alam si Muking tungkol sa nangyari sa trucking noong gabi ng aksidente ni Kinley. Hindi lang pera ang hawak niya sa akin, kundi ang buhay ko. Ang buong aksidenteng iyon. Hindi iyon simpleng kapabayaan. Ang nanginginig na pag-amin ni Rafael habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak mula sa kanyang mga mata. Bago pa man makapagtanong si Teresa tungkol sa detalye ng aksidente, isang biglaang liwanag mula sa dalawang malalakas na ilaw ng sasakyan ang tumama sa kanilang mga mukha. Ang maugong na boses ng makina ng isang itim na SUV ay bumasag sa katahimikan ng eskinita. Walang babala, mabilis na uminit ang paligid sa bilis ng sasakyang humaharurot patungo sa kanilang kinaroroonan. Kuya, tabi! Ang sigaw ni Teresa. Ngunit tila napako si Rafael sa kanyang kinatatayuan dahil sa matinding gulat. Ang sasakyan ay hindi nagpreno, bagkus ay lalong bumilis ang pag-ikot ng mga gulong nito sa ibabaw ng kalsada na lumilikha ng amoy ng nasusunog na goma sa hangin. Sa huling sandali, itinulak ni Teresa ang kanyang kapatid patungo sa mga sako ng basura sa gilid, habang ang sasakyan ay dumaan ng napakalapit sa kanya, na sapat na upang maramdaman niya ang malakas na bugso ng hangin na tila humahampas sa kanyang buong katawan. Ang itim na SUV ay hindi tumigil. Mabilis itong lumiko sa kanto at nawala sa dilim na iniwan ng isang makapal na usok at ang nakabibinging katahimikan ng gabi. Naiwang nakahandusay si Rafael sa lupa. Habang si Teresa ay nanginginig na nakasandal sa pader, ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib. Hindi ito isang aksidente. Isang malinaw na babala ang ipinadala sa kanila. Ang mga lihim na hawak ni Teresa ay nagsisimula ng humingi ng kabayaran sa paraang hindi niya inaasahan, at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mitya na lalong naglalapit sa kanila sa isang pagsabog na maaring kumitil sa kanilang lahat. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga luhang nag-uunahang bumaba sa salamin na lumilikha ng isang malabo at malamig na tabing sa pagitan ng mundo at ng loob ng mansyong Aragon. Sa gitna ng malalim na gabi, nakaupo si Teresa sa isang maliit na bangko sa loob ng madilim na kusina. Hawak ang kanyang sugatang kamay na ngayon ay nagsisimula ng mamaga at kumirot. Ang hapdi ng paso mula sa mainit na tiyan ni Muking at ang mga gasgas mula sa pagkakadapa niya sa eskinita ay tila nagkakaisa upang paalalahanan siya sa bigat ng kanyang krus na pinapasan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay nagdala ng isang mahabang anino sa sahig. Pumasok si Kinley, hindi ang galit na asawang nakita niya kanina,
kundi isang lalaking tila pagod na pagod at may dalang maliit na puting kahon ng gamot. Hindi siya nagsalita. Lumapit siya kay Teresa at naupo sa tapat nito na sapat na malapit upang maramdaman ni Teresa ang init ng kanyang hininga at ang pamilyar na bango ng sandalwood na palaging nagpapabilis sa kanyang tibok ng puso. Hindi mo kailangang gawin to, Kinley. Kaya ko ang sarili ko. Ang mahinang sabi ni Teresa habang sinusubukang bawiin ang kanyang kamay. Huwag kang matigas ang ulo, Teresa. Just for once, let me do this. Ang bulong ni Kinley sa tonong tila may halong pagsisisi. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa magaspang na balat ng kanyang asawa. Balat na nasira dahil sa walang humpay na pagsisilbi sa kanya. Kinuha ni Kinley ang isang pamahid at maingat itong inilagay sa paso ni Teresa. Ang lamig ng gamot ay humalo sa init ng hawak ni Kinley na lumikha ng isang uri ng kilig na matagal nang hindi naramdaman ni Teresa. Isang damdamin na punong-puno ng pait dahil alam niyang ang sandaling ito ay hiram lamang sa tadhana. Tumingin si Teresa sa mukha ni Kinley. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita niya ang linyang namumuo sa pagitan ng mga kilay ng lalaki, ang parehong linya na lumalabas tuwing siya ay nag-aalala. Isang golden moment ang nabuo nang biglang hipan ni Kinley ang sugat ni Teresa upang mabawasan ang hapdi. Ang bawat mahinang bugso ng hangin mula sa bibig ni Kinley ay tila isang haplos sa kaluluwa ni Teresa na nagpapalimot sa kanya ng pansamantala sa lahat ng mga kasinungalingan at sakit na nakapalibot sa kanila. I'm sorry, Teresa. Hindi ko lang alam kung paano ayusin ang lahat ng to, ang nanginginig na sabi ni Kinley nang hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang pader na itinayo ni Kinley sa pagitan nila. Naramdaman ni Teresa ang kaisahan ng kanilang mga puso na tila ba ang nakaraan at ang kasalukuyan ay nagtatagpo sa isang puntong puno ng panghihinayang. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay may dalang mga mata na laging nagmamasid. Sa itaas ng hagdanan, sa madilim na bahagi ng ikalawang palapag, nakatayo si Muking. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang matalim na gunting na ginagamit niya sa pag-aayos ng mga bulaklak. Ang bawat daliri niya ay nanginginig sa matinding selos at puot. Pinanood niya ang bawat galaw ni Kinley, ang bawat haplos nito kay Teresa, na tila ba ito ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Ang mukha ni Muking ay naging kasing tigas ng bato habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Ang gunting sa kanyang kamay ay tila nagkaroon ng sariling buhay na sumasalamin sa talim ng kanyang planong hindi na maaaring maghintay pa. Sa kanyang isipan, ang bawat sandali ng lambingan ni Kinley at Teresa ay isang mantsa na kailangan niyang burahin ng tuluyan, kahit na mga hulugan ito ng paggamit ng mas matitinding paraan. Naramdaman ni Teresa ang isang malamig na kilabot na dumaan sa kanyang likuran, tila may nagbabadyang panganib na hindi niya nakikita. Tumingala siya sa itaas ng hagdanan, ngunit wala na roon ang anino ni Muking. Tanging ang malalim na katahimikan at ang amoy ng gamot ang naiwan sa silid, habang si Kinley ay nananatiling nakahawak sa kanyang kamay. Tila ayaw na itong bitawan pa. Ang sandali ng paghilom ay pansamantala lamang dahil sa likod ng bawat ngiti at haplos ay may isang patalim na naghihintay sa dilim, handang gupitin ang anumang hibla ng pag-asa na natitira sa kanilang dalawa. Ang bawat tahi sa telang puti na hawak ni Teresa ay tila isang bahagi ng isang mas malaking plano na dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Sa loob ng ilang araw, ang mansyong Aragon ay naging saksi sa isang kakaibang pagbabago. Si Teresa, na dati ay laging luhaan at nakayuko, ay naging masunurin sa paraang nakakabakla ng tiwala. Tinanggap niya ang lahat ng utos ni Doña Isabela nang walang reklamo, at maging ang paglapit ni Muking
ay tinatapatan niya ng isang malamig, ngunit matatag na ngiti. Mami, handa na po akong pirirmahan ang mga papel para sa diborsyo. Siguro nga po, tama kayo. Mas mabuti para sa lahat kung magsisimula na tayo ng kanya-kanyang buhay. Ang wika ni Teresa habang inihahain ang tsa sa harap ng matanda. Ang bawat salita niya ay tila isang dulas ng seda. Malambot ngunit may dalang talim na hindi nakikita. Nagkatinginan sina Doña Isabela at Muking. Ang kanilang mga mata ay naglalakbay sa mukha ni Teresa upang maghanap ng anumang bakas ng pag-aalinlangan. Ngunit wala silang nakita, kundi ang kapayapaan ng isang taong sumuko na sa laban. Ang labis na kumpiyansa ng mga Aragon ang naging pinakamalaking pagkakamali nila. Dahil sa likod ng pagtanggap na yon, si Teresa ay dahan-dahang naglalatag ng mitya para sa darating na pagsabog. Sa ilalim ng pagkukubli ng pagpunta sa palengke, nakipagkita si Teresa kay Attorney Liza Cruz sa isang maliit na kapilya sa dulo ng bayan. Ang bango ng mga kandila at ang katahimikan ng banal na lugar ang naging saksi sa pag-aabot ng isang makapal na sobre. Si Attorney Liza, na isang kaibigan ng pamilya ni Teresa noong buhay pa ang kanyang ama, ay matagal ng palihim na nag-iimbestiga sa mga transaksyon ng mga Aragon. Teresa, sigurado ka na ba rito? Kapag binuksan natin ang sobreng ito, wala nang balikan. Ang seryosong babala ng abogado. Attorney, ang bawat mantsa sa buhay ko ay tiniis ko dahil sa utang na loob. Pero ang dugo ng anak ko ay hindi isang mantsa na basta-basta na lang mabubura. Ang sagot ni Teresa, ang kanyang boses, ay tila isang malalim na alingawngaw sa loob ng kapilya. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang isang dokumento mula sa sobre. Isang ulat mula sa isang pribadong investigador tungkol sa gabing nawala ang kanyang anak. Habang binabasa niya ang bawat linya, ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim at ang kanyang mga kamay ay naging kasing lamig ng yelo. Hindi ito isang aksidente. Ang pagkakahulog niya sa hagdanan nung gabing iyon ay hindi dahil sa madulas na sahig o sa kanyang sariling kapaguran. Ayon sa pahayag ng isang dating katulong na tinanggal sa trabaho ni Doña Isabela, nakita nito kung paano sadyang ibinuhos ng matanda ang isang madulas na likido sa tuktok ng hagdanan matapos marinig ang balita na si Teresa ay nagdadalang tao. Higit pa rito, natuklasan din sa ulat na ang gamot na ibinigay ni Muking kay Teresa sa ospital ay hindi pampakapit, kundi isang uri ng kemikal na nagiging sanhi ng pagdurugo. Isang golden moment ng matinding pait ang bumalot kay Teresa nang maisip niya ang bawat sandaling nanalangin siya para sa kaligtasan ng kanyang anak, habang ang mga taong nakapaligid sa kanya ay tahimik na nagdiriwang sa pagkamatay nito. Ang bawat haplos ni Doña Isabela sa kanyang likuran noong siya ay nagluluksa ay tila naging mga kuko ng isang halimaw na bumabaon sa kanyang balat. Ang bawat tawa ni Muking ay naging isang nakatutulig na ingay na paulit-ulit na bumubutas sa kanyang pandinig. Pinatay nila ang anak ko, attorney. Hindi lang nila ako gustong palayasin. Binalak nilang kitilin ang tanging pag-asa ko. Ang nanginginig na bulong ni Teresa. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa dokumento na lumikha ng maliliit na bilog na tila mga mantsa ng dugo sa puting papel. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagpaparaya ni Teresa ay tuluyan ng naputol. Ang kanyang pagkatao ay tila naging isang pader na bakal na hindi na kayang tibagin ng kahit anong pananakot. Tiningnan niya ang imbitasyon para sa engranding anibersaryo ng mga Aragon na gaganapin sa susunod na gabi. Isang pagtitipon ng lahat ng makapangyarihang tao sa negosyo at lipunan. Attorney, kailangan ko ang lahat ng ebidensya sa gabi ng party. Gusto kong makita ng buong mundo kung gaano kadumi ang puting damit na isinusuot ng mga Aragon. Ang huling hiling ni Teresa bago siya lumabas ng kapilya. Habang naglalakad pabalik sa mansyon, ang bawat hakbang ni Teresa sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay tila isang tunog ng paparating na hatol. Ang langit ay nagsisimula ng magdilim
at ang hangin ay naging kasing lamig ng kanyang plano. Ang lihim tungkol sa kanyang anak ay hindi na lamang isang sugat. Ito ay naging isang sandata na handang bumasag sa bawat kasinungalingang itinayo sa loob ng maraming taon. Ngunit sa kanyang pagpasok sa gate, nakita niya si Kinley na nakatayo sa may balkonahe, hawak ang isang maliit na kahon na tila isang regalo para kay Muking. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Alam ba ni Kinley ang ginawa ng kanyang ina? O isa rin siya sa mga biktima ng mantsang hindi na kayang linisin ng kahit anong sabon sa mundo? Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa mga sariwang gulay ay tila isang paghiwalay sa mga alaala ng nakalipas na 3 taon. Sa huling gabi ni Teresa sa loob ng mansyon bilang asawa ni Kinley, pinili niyang manatili sa kusina. Ang lugar kung saan iginugol niya ang maraming oras sa paghahanda ng mga pagkaing magbibigay kasiyahan sa kanyang asawa. Ang bango ng kumukulong sinigang na hipon ay dahan-dahang lumalaganap sa hangin. Ang asim nito ay tila sumasalamin sa pait na nararamdaman sa kanyang lalamunan. Ito ang kanyang huling hapunan sa bahay na ito. Ang bawat sangkap na inilalagay niya sa palayok, ang sariwang labanos, ang berdeng sili, at ang mapupulang kamatis ay tila mga piraso ng kanyang sarili na dahan-dahan niyang inililigpit. Habang pinagmamasdan niya ang usok na nagmumula sa sabaw, tila nakikita niya ang kanyang mga pangarap na dahan-dahang naglalaho sa hangin. Walang ingay sa kusina, kundi ang mahinang pagbulwak ng kumukulong tubig na tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Pumasok si Kinley sa kusina. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Huminto siya sa likuran ni Teresa at sa loob ng ilang sandali, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng kanilang paghinga. Ang presensya ni Kinley ay nagdala ng isang uri ng init na dati ay nagpapagaan sa loob ni Teresa. Ngunit ngayon ay nagpapaalala na lamang sa kanya ng lahat ng pagkakataong hindi siya nito pinagtanggol. "Nagluto ka pala," ang mahinang sabi ni Kinley. Ang kanyang boses ay may halong gulat nang makita ang paborito niyang ulam. "I thought you were busy packing your things." "Kailangan nating kumain bago ang lahat ng pagbabago, Kinley." Ang mahinahong sagot ni Teresa nang hindi lumilingon. Dahan-dahan niyang inihanda ang hapagkainan. Isang golden moment ang nabuo nang ilagay ni Teresa ang pinakamalaking hipon sa plato ni Kinley. Isang simpleng kilos ng pagmamahal na paulit-ulit niyang ginagawa noon. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit habang iniabot ni Teresa ang kutsara. Ang kuryenteng dumaan sa pagitan nila ay puno ng panghihinayang, isang huling sulyap sa pag-ibig na sana ay naging sapat ngunit nilamon ng mga lihim at kasinungalingan. Kumain sila sa gitna ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa porselana ay tila isang malungkot na paalala ng bawat salitang hindi nila masabi. Tinitigan ni Kinley si Teresa at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang malalim na kalituhan. Sa harap niya ay ang asawang palagi niyang itinuturing na mahina at walang kibo. Ngunit ngayon ay nakikita niya ang isang babaeng may dignidad na hindi kayang tibagin ng anumang puot. Matapos ang hapunan, habang nag-aayos ng mesa si Teresa, kinuha ni Kinley mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at marangyang kahon na gawa sa velvet. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa sa tapat mismo ng mga kamay ni Teresa. "Teresa, may hiling sana ako bago ang party bukas," ang sabi ni Kinley. Ang kanyang boses ay tila may halong pakiusap. "Ito ang singsing na ibibigay ko kay Muking bukas bilang tanda ng aming engagement, pero nakita kong may kaunting mantsa ang diamante nito. Alam kong ikaw lang ang may pinakamaingat na kamay pagdating sa paglilinis ng mahahalagang bagay. Can you clean this for me?" Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang kahon. Ang diamanteng nasa loob ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kusina.
isang simbolo ng kanyang tuluyang pagtatapos bilang asawa. Ang mantsa sa ibabaw ng bato ay tila isang malinaw na pangungutya sa kanyang kalagayan. Ang asawa niya ay humihiling na linisin niya ang simbolo ng pag-ibig nito para sa ibang babae, ang babaeng pumatay sa kanyang anak. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Teresa, ngunit sa halip na maiyak, isang malamig na determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Tinanggap niya ang kahon at hinawakan ang malamig na ginto ng singsing. "Sige, Kinley, lilinisin ko ito," ang sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. "Lilinisin ko ito ng maigi hanggang sa wala nang matirang kahit anong mantsa mula sa nakaraan. Sisiguraduhin kong bukas, sa harap ng lahat, ang bawat dumi ay tuluyan ng mawawala." Naiwang nakatayo si Kinley habang pinapanood si Teresa na naglalakad palayo dala ang singsing. Hindi niya alam na ang singsing na yon ay hindi lamang maglilinis ng diamante, kundi magsisilbing mitya na magsusunog sa bawat kasinungalingang itinago nila sa loob ng maraming taon. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabilis na pag-atras ng oras patungo sa isang gabi kung saan ang lahat ng mantsa ay hindi na kayang itago ng kahit anong puting damit sa mundo. Ang mansyon ng mga Aragon ay nagliliwanag na parang isang dambuhalang hiyas sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang bawat bintana ay naglalabas ng ginintuang liwanag, habang ang ingay ng mga mararangyang sasakyang dumarating sa malawak na harapan ay nagpapahiwatig ng antas ng mga panauhing naroon. Ang samyo ng mga mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng mga sariwang bulaklak na pinalamutian sa bawat sulok, na tila nagtatago sa anumang bakas ng dumi o pait na nakakubli sa loob ng mga pader na ito. Sa loob ng malawak na ballroom, ang mga kristal na chandelier ay nagbibigay ng nakasisilaw na kislap na tumatama sa mga baso ng alak at mga mamahaling alahas ng mga kababaihan. Nakatayo si Doña Isabela sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang pinakamagandang terno. Ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamalaki habang tinatanggap ang mga bati ng kanyang mga kaibigan sa negosyo. Sa kanyang tabi ay si Muking, na tila isang reyna sa kanyang puting bestida na sadyang idinisenyo upang ipakita ang bahagyang pag-umbok ng kanyang tiyan, ang kasinungalingang gabi-gabing ipinapakain nila sa pamilya Aragon. Nakasuot din si Muking ng isang kwintas na gawa sa mga diamante, ang hiyas na pag-aari ng ina ni Kinley na matagal nang itinatago ni Doña Isabela para sa karapat-dapat na manugang. Ang bawat kislap ng bato sa kanyang leeg ay tila isang mantsa ng nakaw na dangal sa paningin ni Teresa kung naroon man siya upang makita ito. "Ma'am, have you seen Teresa?" Ang pabulong na tanong ni Kinley habang lumalapit sa kanyang ina. Nakasuot siya ng itim na tuxedo, ngunit ang kanyang muka ay hindi kakikitaan ng saya. Ang kanyang mga mata ay panay ang hanap sa paligid, umaasa na makita ang kanyang asawa sa gitna ng mga estranghero. Ang huling sandali nila sa kusina kagabi, kung saan hinawakan niya ang kamay ni Teresa, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan na parang isang multo. "Bakit mo pa hinahanap ang babaeng yun, Kinley? Hayaan mo siyang mag-impake sa kanyang silid. Hindi siya nararapat sa pagtitipon na ito. Masira lang ang mood ng mga bisita natin." Ang malamig na sagot ni Doña Isabela bago muling humarap sa mga panauhin na may matamis na ngangiti. Samantala, sa labas ng ballroom, ang katahimikan ng pasilyo ay binasag ng matitigas na takong ng sapatos na tumatama sa makintab na sahig. Ang bawat hakbang ay may dalang bigat at determinasyon. Walang ingay ng pag-aalinlangan, kundi ang ritmo ng isang taong handa ng harapin ang kanyang tadhana. Sa gitna ng pagtitipon, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Ang dahan-dahang pag-awang nito ay lumikha ng isang agos ng hangin na nagpalingon sa lahat ng mga panauhin. Ang mga bulungan ay biglang tumigil at ang tunog ng musika mula sa orkestra
ay tila naging malayo at malabo. Pumasok si Teresa. Hindi siya nakasuot ng puti na siyang tema ng okasyon. Nakasuot siya ng isang mahaba at nagniningas na pulang bestida na yari sa sutla na tila isang buhay na apoy sa gitna ng dagat ng kaputian. Ang kulay ng kanyang damit ay tila sumisigaw ng katotohanan, ng dugo, at ng lahat ng mga mantsang sinubukan nilang itago. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod na nagpapakita ng kanyang mukha na walang bakas ng takot. Isang mukha na punong-puno ng dignidad na matagal nilang sinubukang yurakan. Isang golden moment ng matinding katahimikan ang bumalot sa buong silid habang naglalakad si Teresa patungo sa gitna ng bulwagan. Ang bawat mata ay nakapako sa kanya. Ang mga kababaihan ay nagtatakip ng kanilang mga bibig habang ang mga kalalakihan ay hindi maalis ang tingin sa kanyang kagandahan na ngayon lamang nila nakita sa ganitong paraan. Nabitawan ni Muking ang kanyang baso ng champagne at ang likido ay tumalsik sa kanyang puting damit na lumikha ng isang malaking mantsa na tila isang simbolo ng kanyang darating na pagbagsak. Nanigas si Doña Isabela sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang baston ay nanginginig. Habang nakatingin sa manugang na inakala niyang tuluyan na niyang napasuko. Huminto si Teresa sa harap ni Kinley, Doña Isabela at Muking. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kinley. At sa sandaling iyon, ang lalaki ay tila nakakita ng isang estranghero sa katauhan ng kanyang asawa. Hindi na ito ang babaeng tugyat-ui na laging nakatungo. Ito ang anak ng babaeng may utang na loob, ang mga Aragon. Ang tunay na nagmamay-ari ng dangal sa loob ng bahay na ito. Hindi ba't sabi niyo, ang mantsa ay dapat linisin bago lumala? Ang wika ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang malalim at malamig na agos na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Inilabas niya ang maliit na velvet na kahon na naglalaman ng singsing ni Kinley, ngunit sa tabi nito ay may hawak din siyang isang puting sobre na may tatak ng katarungan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mitya na dahan-dahang nauubos. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan at ang tensyon sa loob ng silid ay naging kasing talim ng isang kutsilyo. Ang gabi ng pagdiriwang ng mga Aragon ay malapit nang maging isang gabi ng paghuhugas ng mga kasalanang inakala nilang baon na. Sa limot, ang bawat matalim na liwanag mula sa mga chandelier ay tila nagsisilbing mga saksi sa paglilitis na hindi inaasahan ng sinuman sa loob ng ballroom. Sa gitna ng bulwagan, ang pulang bestida ni Teresa ay tila isang sugat na bumubukas sa gitna ng malinis at mapagpanggap na kaputian ng mga Aragon. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabagal at tila nag-aalangan na paghinga ng mga panauhin habang nakatingin sa babaeng, inakala nilang tinalikuran na ng tadhana. Teresa, anong ibig sabihin nito? Bakit ka nakasuot ng ganyan at ano ang ginagawa mo rito sa harap ng aking mga bisita? Ang nanginginig na tanong ni Doña Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pait, na pilit itinatago sa likod ng kanyang awtoridad. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baston na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkayod sa makintab na sahig. Hindi sumagot si Teresa gamit ang mga salita. Sa halip, dahan-dahan siyang lumingon sa malaking screen sa likuran ng entablado, ang telang puti na dapat ay magpapakita ng mga romantikong larawan ni Kinley at Muking para sa kanilang engagement. Sa isang marahang pagpindot ni Teresa sa isang maliit na device sa kanyang kamay, ang bawat ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay, na iniwan ang lahat sa ilalim ng asul na liwanag mula sa projector. Ang unang lumabas sa screen ay hindi ang nakangiting mukha ni Muking, kundi ang isang malinaw at detalyadong medical record mula sa St. Jude Medical Center. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng gabi. Elective abortion, year 2019. Kasunod nito ay ang mga dokumentong nagpapatunay na ang pagkawala ng kakayahan ni Muking na magkaanak ay hindi dahil sa aksidente ni Kinley,
kundi dahil sa sarili niyang desisyon taon na ang nakalilipas. Isang matinding bugso ng mga bulungan ang dahan-dahang lumaganap sa buong silid, na tila isang mabilis na agos ng tubig na bumabaha sa isang tahimik na kapatagan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magpalitan ng mga makahulugang tingin, habang si Muking ay naging kasing puti ng kanyang bestida, ang kanyang mga labi ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. This is not true. Isang malaking kasinungalingan ito. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Ang sigaw ni Muking, ang kanyang boses ay naging matinis at basag sa gitna ng tensyon. Lumingon siya kay Kinley na ngayon ay nakatayo na tila isang estatwa. Ang kanyang mukha ay walang mabakas na kahit anong emosyon, kundi ang matinding pagkagulat na dahan-dahang nagiging puot. Kinley, pinapalabas lang niya ito dahil selos na selos siya sa atin. Maniwala ka sa akin. Ngunit hindi tumigil ang screen. Ang sumunod na lumabas ay ang audio recording ng usapan ni Muking at Rafael sa likod bahay, ang pagpaplano ng pagbabayad sa mga medical records at ang pag-amin tungkol sa aksidenteng idiniin nila kay Teresa. Ang boses ni Muking ay malinaw na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, tila isang madilim na aninong bumabalot sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Tumingin si Teresa kay Doña Isabela. Isang golden moment ng matinding paghaharap ang nabuo sa pagitan ng magbiyenan. Nakita ni Teresa ang pagkabasag ng maskara ng matanda. Ang dangal na palaging ipinagmamalaki ni Doña Isabela ay dahan-dahang natutunaw sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa lipunan. Ang bawat mantsa na sinubukan nitong itago sa pamamagitan ng pagpapahirap kay Teresa ay nakaladkad na ngayon sa gitna ng liwanag. Mommy, alam niyo ba ang lahat ng ito? Ang mahinang tanong ni Kinley, ang kanyang boses ay tila isang gumuho na pangarap. Biglang hinawakan ni Doña Isabela ang kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang baston ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang kamay at lumikha ng isang matunog na pagbagsak sa marmol na sahig. Kinley! Ang tanging nabigkas niya bago siya dahan-dahang napaluhod. Ang kanyang mukha ay namumula sa halo-halong kahihiyan at galit. Sa kabilang panig, biglang napasigaw si Muking at napahawak sa kanyang tiyan, dahan-dahang bumagsak sa sahig habang nagkukunwaring namimilipit sa hapdi. Ang baby ko! Kinley! Ang baby natin! Sinisira ni Teresa ang lahat. Tulungan mo ako! Ang hiyaw ni Muking na puno ng desperasyon. Isang huling pagtatangka na bawiin ang atensyon ng lahat sa pamamagitan ng kanyang pinakamalaking kasinungalingan. Naiwang nakatayo si Teresa sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang nagniningas na apoy na naglilinis sa bawat sulok ng mansyong Aragon. Tinitigan niya ang kanyang asawa at sa gitna ng mga hiyaw ni Muking at ang pagbagsak ni Doña Isabela, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Kaninong dugo ang mas matimbang? Ang dugo ng anak na nawala dahil sa kanilang kasamaan o ang dugo ng mga kasinungalingang ngayon ay dahan-dahang pumapatay sa kanilang lahat? Ang bawat sigaw ni Muking ay tila isang sirang plaka na pilit na kumakapit sa isang mundong gumuho na. Sa gitna ng malawak na ballroom, kung saan ang bawat panauhin ay nakatitig na may halong pagkadiri at pagkamangha, ang paglulupasay ng babaeng nakaputi ay hindi na nagdulot ng awa, kundi mas matinding hinala. Ang bawat patak ng kanyang pekeng luha ay tila mga butil ng asin na ibinubudbod sa sarili niyang mga sugat. Tama na ang palabas, Muking. Kahit anong pag-iyak mo, hindi na mababago ang katotohanang nakasulat sa mga papel na yan. Ang malamig na tinig ni Attorney Liza Cruz na dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna ng bulwagan. Kasunod niya ang dalawang lalaking nakauniforme. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, habang ang bawat hakbang nila sa ibabaw ng makintab na marmol ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila bahatol ng katarungan. Attorney Liza, anong ibig sabihin nito?
Ang nanginginig na tanong ni Kinley, ang kanyang boses ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Kinley, narito kami dahil sa reklamo ng panloloko at falsification of documents. At may isa pang saksi na handang magsalita. Ang sagot ng abogado bago lumingon sa pintuan. Pumasok si Rafael. Ang kanyang anyo ay tila isang taong galing sa isang mahabang gabi ng pakikipaglaban. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay namumula. At ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat ng konsensya. Lumapit siya kay Teresa at sa harap ng lahat ng mga Aragon at ng kanilang mga panauhin, dahan-dahan siyang lumuhod sa paanan ng kanyang kapatid. Patawad, Teresa. Patawad sa lahat ng kasalanan ko. Ang nanginginig na tinig ni Rafael na umalingaw-ngaw sa buong ballroom, isang golden moment ng matinding pagsisisi, ang bumalot sa silid nang abutin ni Rafael ang kamay ni Teresa, na tila ba doon lamang niya mahahanap ang kaligtasan. Binayaran ako ni Muking para manahimik tungkol sa aksidente. Siya ang sadyang nagpaikot ng manibela noong gabing iyon dahil alam niyang mawawalan ka ng malay sa takot. At ang baby mo, si Doña Isabela ang nag-utos na huwag kang bigyan ng tamang atensyong medikal. Ang bawat salita ni Rafael ay tila mga kidlat na tumatama sa puso ni Kinley. Lumingon ang lalaki sa kanyang ina na ngayon ay nakasandal sa isang silya. Ang muka ay putla at hindi makapagsalita. Ang dangal ng mga Aragon na palagi nitong ipinaglalaban ay tuluyan ng naging abo sa harap ng lahat. Nang marinig ni Muking ang pag-amin ni Rafael, bigla siyang tumigil sa pag-iyak. Tumayo siya, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Wala na ang maskara ng isang mahiyaing biktima. Ang lumitaw ay ang tunay na halimaw na matagal nang nagtatago isa sa loob. Oo, ginawa ko lahat yun. Dahil deserve ko ang yaman nyo. Deserve ko si Kinley. Anong nga mapapala niya sa isang tugyat uuy na katulad mo, Teresa? Wala kang silbi. Isang basura ka lang na dapat nang itapon. Lulusob sana si Muking kay Teresa. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng lawin na handang pumatay. Ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga pulis. Ang tunog ng mga posas na dahan-dahang isinasara sa kanyang mga pulso ay tila huling nota ng isang malungkot na simponya. Lumapit si Teresa kay Muking. Hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip, kinuha niya ang maliit na sapatos ng sanggol mula sa kanyang bulsa. Ang sapatos na dinumihan ni Muking ng gatas at dahan-dahang inilagay ito sa palad ng babae. Ang mantsa sa sapatos na ito, Muking, ay kayang linisin ng tubig, pero ang mantsa sa kaluluwa mo, hinding-hindi na yan mabubura kahit anong yaman pa ang nakawin mo. Ang anak ko ang siyang magiging huling alaala mo sa bawat gabing ilalagi mo sa loob ng rehas. Sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier na tila naging malungkot, dinala ng mga pulis si Muking at Rafael palabas ng mansyon. Ang bawat panauhin ay dahan-dahang nagsimulang umalis. Ang kanilang mga bulungan ay tila mga aninong naglalakad sa dilim. Naiwang mag-isa sina Kinley at Teresa sa gitna ng malawak na ballroom sa pagitan ng mga basag na kristal at mga natapong alak. Dahan-dahang lumapit si Kinley kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at matinding pagsisisi. Sa isang sandali, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng pulang bestida ni Teresa. Teresa, please, patawarin mo ako. Hindi ko alam. I was so blind. Ang hikbi ni Kinley na tila ba ang bawat luha niya ay isang hiling para sa isa pang pagkakataon. Tinitigan siya ni Teresa. Sa loob ng 3 taon, nangarap siya na darating ang araw na luluhod si Kinley sa kanyang harap upang humingi ng tawad. Ngunit ngayong narito na ang sandaling iyon, ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim na katahimikan. Ang pag-ibig na dati ay nagpapaliyab sa kanyang puso
ay naging kasing lamig na ng tubig sa batya pagkatapos ng isang mahabang araw ng paglalaba. Ang mga mantsa Kinley ay nililinis para maging bago ang lahat. Ang mahinahong sabi ni Teresa habang dahan-dahang inaalis ang kanyang damit mula sa pagkakahawak ng lalaki. Pero may mga tela na sa sobrang nipis, nabubutas na sa paulit-ulit na pagkuskos. Wala na tayong babalikan pa. Tinalikuran ni Teresa si Kinley at nagsimulang maglakad palabas ng mansyong naging kulungan niya sa loob ng matagal na panahon. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makintab na sahig ay tila isang paglaya, isang bagong simula na hindi na kailangan ng kahit anong puting damit para patunayan ang kanyang kalinisan. Sa labas, ang hangin ng madaling araw ay nagsisimula ng umihip na nagdadala ng amoy ng bagong pag-asa at ang katotohanang sa wakas, ang bawat dumi ay tuluyan ng nahugasan. Ang bawat sulok ng mansyong Aragon na dati ay tila isang dambuhalang kulungan ay dahan-dahang nababalot ng isang uri ng katahimikang nakabibingi. Matapos ang bagyo ng katotohanan sa ballroom, ang bawat pasilyo ay tila naging mas malawak at mas malamig. Sa loob ng kanyang maliit na silid sa tabi ng kusina, hindi nagmamadali si Teresa. Ang bawat galaw niya ay puno ng kontrol at isang uri ng kapayapaang ngayon lamang niya naramdaman. Dahan-dahan niyang itinupi ang kanyang mga lumang duster, ang mga damit na naging saksi sa kanyang mga luha at paghihirap. Hindi niya kinuha ang alinman sa mga mamahaling damit na ibinigay sa kanya ni Kinley para sa mga formal na okasyon. Iniwan niya ang mga iyon na nakasabit sa closet, tila mga patay na balat na hindi na niya kailangang isuot pa. Ang tanging dala niya ay isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Ang lumang litratong ibinigay ni Lola Rosa at ang mantsadong sapatos ng kanyang anak na ngayon ay tuyo na ngunit nananatiling paalala ng kanyang laban. Isang marahang pagkatok ang narinig sa kanyang pinto. Hindi na kailangang magtanong ni Teresa kung sino yon. Ang amoy ng matapang na gamot at ang mahinang pagkalat ng tunog ng baston sa sahig ay sapat na. Pumasok si Doña Isabela. Ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Wala na ang dating kislap ng pagmamataas sa kanyang mga mata, ngunit naroon pa rin ang pait ng isang reynang nawalan ng trono. Teresa, hindi mo kailangang umalis ng ganyan. Ang simula ng matanda. Ang kanyang boses ay paos at nanginginig. Naging padalos-dalos ako. Maaari nating ayusin ito. Magkano ba ang kailangan mo? Isang tseke? Sapat na ba ang halagang magbibigay sa iyo ng marangyang buhay sa probinsya basta't manatili kang tahimik at wag nang palakihin pa ang iskandalong ito? Isang golden moment ng matinding dignidad ang sumilay sa mukha ni Teresa habang tinitingnan niya ang kanyang biyenan. Dahan-dahan niyang kinuha ang tsekeng iniabot ng matanda at nang walang anumang galit, ay ipinatong niya ito sa ibabaw ng mesa. Ang dangal ng isang ina, Mommy, ay hindi na susukat sa dami ng zero sa isang pirasong papel. Ang mahinahong sagot ni Teresa. Ang bawat patak ng luha ko habang naglalaba ako ng inyong mga mantsa ay hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman ng mga Aragon. Aalis ako dahil gusto ko nang makahinga, hindi dahil gusto ko pang kumuha ng anuman mula sa inyo. Naiwang nakatungo si Doña Isabela. Ang kanyang panginginig ay hindi na maitago. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng matanda ang tunay na bigat ng kanyang mga nagawa. Hindi dahil sa takot sa batas, kundi dahil sa katotohanang ang babaeng itinuring niyang basura ay mas mayaman sa karakter kaysa sa kanya. Habang naglalakad si Teresa palabas ng mansyon, nadaanan niya ang likod bahay. Huminto siya sa tapat ng batya at ng sampayan kung saan niya iginugol ang libo-libong oras ng kanyang buhay. Ang tubig sa timba ay malinaw at payapa na tila sumasalamin sa kanyang sariling kaluluwa. Hinawakan niya ang malamig na bakal ng gripo sa huling pagkakataon, isang tahimik na pasasalamat sa mga kasangkapang naging saksi sa kanyang tibay. Sa kanyang pagtawid
Sa mainit na sikat ng araw sa garden, nakita niya si Kinley na nakatayo sa tabi ng gate. Hindi lumapit ang lalaki. Tila may isang hindi nakikitang pader na naghihiwalay sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento ng pagsisisi. Hindi tumingin sa likod si Teresa. Tuluyan na niyang iniwan ang mga pader na gawa sa bato at kasinungalingan. Pag-akyat niya sa sasakyang magdadala sa kanya palayo, iniwan niya ang isang huling alaala sa ibabaw ng unan sa kanilang dating silid ni Kinley. Isang maikling sulat ang naroon na nakapatong sa tabi ng engagement ring na nilinis ni Teresa kagabi. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang huling hiling ng kanilang anak. Ang mga mantsa sa tela ay madaling alisin, Kinley, pero ang mantsa ng pagkawala ng tiwala ay tila isang butas sa puso. Kahit anong tahi, mananatiling may puwang. Huwag mo na akong hanapin. Hanapin mo ang sarili mong katarungan sa gitna ng katahimikang iniwan ko. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa mansyong Aragon, naramdaman ni Teresa ang unang bugso ng hangin na walang halong amoy ng sabon o kemikal. Ang hamog sa umaga ay dahan-dahang napapawi na nagpapakita ng isang malawak na kalsada patungo sa isang buhay na siya na mismo ang magsusulat. Ngunit sa likod ng kanyang paglaya, may isang tanong na nananatiling nakabitin sa hangin. Magiging sapat ba ang paglisan upang tuluyang maghilom ang sugat? O ang multo ng mga Aragon ay susunod pa rin sa bawat hakbang ng kanyang bagong simula? Ang maalat na simoy ng hangin mula sa dagat ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ni Teresa, na nagdadala ng isang uri ng kapayapaang hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng malamig at sementadong pader ng mansyong Aragon. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan ng probinsya, ang bawat sinag ng araw ay tila isang mainit na yakap na nagpapabakas sa mga sugat ng kanyang kahapon. Nakatayo siya sa harap ng isang maliit, ngunit maayos na paupahang pwesto kung saan nakasabit ang isang simpleng karatula na gawa sa kahoy, Clean Slate Laundry. Isang taon na ang nakalipas mula nang lisanin niya ang buhay na puno ng kasinungalingan. Hindi naging madali ang mga unang buwan. Ang paghuhugas ng mga damit ng ibang tao upang kumita ng sariling pera ay isang pisikal na paghihirap. Ngunit para kay Teresa, ang bawat kuskos at pagpiga niya sa mga telang ito ay may kalakip na kalayaan. Hindi na siya naglalaba upang pagtakpan ang mantsa ng mga taong umalipusta sa kanya. Naglalaba siya ngayon upang itaguyod ang kanyang sariling dangal. Mula sa loob ng maliit na tindahan, lumabas si Lola Rosa na may dalang isang bandehado ng mainit na pandesal at kape. Ang matanda, na siyang naging sandigan at pamilya ni Teresa sa bayang ito, ay may masiglang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang pag-aaruga ay tila isang malambot na unan kung saan tuluyang nakapagpahinga ang pagod na kaluluwa ni Teresa. Napakaganda ng sikat ng araw ngayon, Teresa. Tamang-tama para matuyo agad ang mga kumot na idiniliber mula sa maliit na resort sa kanto. Ang malambing na wika ni Lola Rosa habang inilalapag ang pagkain sa isang maliit na mesang kawayan. Lumapit si Teresa at naupo sa tabi ng matanda. Isang golden moment ng tahimik na pagtanggap ang naganap ng ibaba ni Teresa ang kanyang paningin sa kanyang sariling kamay. Ang paso na dulot ng mainit na tsaa ni Muking noon ay tuluyan ng naghilom na nag-iwan na lamang ng isang mapusyaw na peklat. Dati, ang pagtingin sa bakas na yon ay nagdudulot ng matinding pait. Ngunit ngayon, marahan itong hinaplos ni Teresa ng may pagmamalaki. Alam mo, Lola, dati akala ko ang mga peklat ay sumpa na habambuhay mong dadalhin. Ang mahinahong pagbabahagi ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng karunungang nakuha mula sa matinding paghihirap. Pero ngayon ko naiintindihan, ang peklat pala ay patunay lang na naging matapang ang katawan mo para paghilumin ang isang malalim na sugat.
Wala na ang sakit. Ang naiwan na lang ay ang aral. Hinawakan ni Lola Rosa ang kamay ni Teresa at marahan itong pinisil. Ang mga taong marunong magpatawad sa kanilang sarili, Teresa, ay ang mga taong hindi na kayang saktan ng kahit sino. Nakita mo na ang tunay na halaga mo. Hindi ka na ang anino ng sinuman. Lumipas ang hapon sa isang payapang ritmo. Ang mga kapitbahay ay palaging bumabati kay Teresa. Kilala siya bilang isang masipag at mabait na babae na may laging nakahandang ngiti para sa lahat. Ang tiyan niyang minsan ay naging tahanan ng isang pangarap na nawala, ay hindi na nagdudulot ng panlulumo. Tuwing gabi, bago matulog, kinakausap niya ang kanyang anak sa kanyang isipan, hindi na upang humingi ng tawad, kundi upang magpasalamat sa pagiging anghel na nagbigay sa kanya ng lakas upang lumaya. Ngunit ang daloy ng mapayapang panahon ay dahan-dahang naantala nang sumapit ang dapit hapon. Habang abala si Teresa sa pagtutupi ng mga mababangong kamisa sa ibabaw ng mesa, ang ugong ng isang makina ng sasakyan ay pumunit sa katahimikan ng kalye. Ang mga gulong nito ay dahan-dahang huminto sa ibabaw ng graba sa mismong tapat ng kanyang tindahan. Hindi agad nag-angat ng tingin si Teresa. Inakala niyang isa lamang itong bagong customer na naghahanap ng serbisyo. Ngunit nang bumukas ang pinto ng sasakyan, isang pamilyar na bango ng mamahaling sandalwood ang sumama sa simoy ng hangin mula sa dagat. Ang parehong amoy na minsang nagbigay sa kanya ng kilig. At siya ring amoy na nag-iwan sa kanya ng pinakamatinding sakit. Dahan-dahang inilapag ni Teresa ang telang hawak niya at nag-angat ng paningin. Sa ilalim ng ginintuang liwanag ng papalubog na araw, isang matangkad na bulto ng lalaki ang nakatayo sa labas ng kanyang tindahan. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, puno ng isang uri ng pangungulila at pagpapakumbaba na hindi niya kailanman nakita noong sila ay nasa loob ng mansyon. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Teresa sa isang saglit. Matapos ang isang taon ng paglilinis sa kanyang sariling buhay, ang nakaraan ay muling kumatok sa kanyang pintuan. Ang katanungan ngayon ay hindi na kung paano siya tatakas, kundi kung ang babaeng may malinis at buong puso na nakatayo ngayon ay may sapat na espasyo pa ba upang papasukin muli ang taong naging dahilan ng kanyang pinakamalaking pagkasira. Ang mahabang anino ni Kinley ay gumuhit sa ibabaw ng tuyong lupa. Dahan-dahang umaabot sa paanan ni Teresa habang ang araw ay unti-unting nagpapaalam sa kalangitan. Walang bakas ng dating pagmamataas sa tindig ng lalaking nakatayo sa labas ng tindahan. Hindi siya nakasuot ng mga mamahaling suit na dati ay sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan. Sa halip, isang simpleng puting polo at maong na pantalon ang kanyang suot. Ang mga manggas ay nakatupi hanggang siko na nagpapakita ng mga braso na tila nasanay na sa totoong trabaho. Hindi nagpakita ng takot o gulat si Teresa. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang paghinga ay kalmado at ang kanyang paningin ay diretso. Sa loob ng isang taon, hinanda niya ang kanyang sarili sa posibilidad na ito. Ngunit ang pagkita sa taong minsang naging mundo niya ay nagdala pa rin ng isang banayad na kurot sa kanyang dibdib. Hindi na dahil sa pait, kundi dahil sa dami ng mga alaalang hindi na maibabalik pa. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Kinley na tila naglalabas ng mga tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang pumasok sa maliit na tindahan. Si Lola Rosa, na nakaramdam ng bigat ng sandaling iyon, ay tahimik na tumayo at naglakad papasok sa kusina upang bigyan sila ng puwang. Teresa, ang mahinang bati ni Kinley. Ang kanyang boses ay nanginginig sa isang uri ng pangungulila na matagal niyang pinigilan. Isang taon kitang hinanap, pero noong nalaman ko kung nasaan ka, pinigilan ko ang sarili kong pumunta agad. Gusto kong siguruhin na kapag humarap ako sa'yo, wala na ang Kinley na nanakit sa'yo. Ibinaba ni Teresa ang telang hawak niya sa ibabaw ng mesa. Anong ginagawa mo rito, Kinley?
Wala na akong utang na loob na babayaran at wala na rin akong kahit anong bagay na kayang ibigay sa isang aragon. Lumapit si Kinley, huminto ng isang hakbang ang layo mula sa mesa. Ibinaba niya ang kanyang paningin, tila nahihiyang salubungin ang liwanag sa mga mata ng kanyang asawa. Wala na ang mga aragon na nakilala mo, Teresa. Ang mansyon, ibinenta na. Si Mommy, nasa isang maliit na bahay na lang sa probinsya, inaalagaan ng isang nurse at araw-araw na kinakain ng kanyang mga pagsisisi. Iniwan ko ang kumpanya. Nagsimula ako sa wala, nagtayo ng isang maliit na negosyo, gamit ang sarili kong pawis dahil gusto kong maintindihan kung ano ang pakiramdam ng hirap na pinagdaanan mo. Abdaydam asa. Dahan-dahang inangat ni Kinley ang kanyang paningin. Sa kanyang mga mata, nakita ni Teresa ang isang kaluluwang dumaan sa apoy ng paghuhugas. Walang pagpapanggap, walang hinihinging awa. Isang golden moment ng paghilom ang naganap nang dahan-dahang iabot ni Kinley ang kanyang kamay patungo sa kamay ni Teresa na nakapatong sa mesa. Hindi niya ito hinawakan ng mahigpit. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa peklat ng paso na siya mismo ang naging dahilan kung bakit hindi agad nagamot. Ang mainit na dampi ng balat ni Kinley ay nagpadala ng isang banayad na kuryente sa buong katawan ni Teresa. Ito ang kilig na matagal nang nawala. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas at pinahahalagahan ng walang anumang hinihinging kapalit. Ipinikit ni Teresa ang kanyang mga mata habang ang isang nag-iisang luha ay dahan-dahang tumakas mula rito. Isang luha na hindi nagdadala ng sakit kundi ng pagkatunaw ng huling yelo sa kanyang puso. Hindi ako nandito para pilitin kang bumalik sa akin, Teresa. Ang bulong ni Kinley. Ang kanyang mukha ay lumapit sa kamay ng asawa, tila sumasamba sa mga bakas ng sakripisyo nito. Nandito ako para mag-apply. Kung kailangan mo ng katuwang sa pagbubuhat ng mga labada o katuwang sa pagbuo ng isang bagong buhay na walang kasinungalingan, hayaan mo akong patunayan ang sarili ko. Kahit magsimula tayo sa pinakailalim. Binawi ni Teresa ang kanyang kamay, ngunit hindi sa paraang nagtataboy. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Kinley, tinititigan ang lalaking na ngayon ay marunong nang umiyak para sa taong mahal niya. Ang pagpapatawad ay hindi isang pinto na bigla na lang bumubukas. Ito ay isang kandado na dahan-dahang kinakalawang hanggang sa kusa itong bumigay sa init ng pag-ibig. Dito sa mundong ginawa ko, Kinley, walang mga katulong at walang mga donya. Ang malumanay na wika ni Teresa, ang kanyang tinig ay kasing linaw ng tubig sa batis. Kung papasok ka rito, pantay tayo. Wala nang lihim, wala nang utang na loob, tanging katotohanan lang. Tumango si Kinley, ang kanyang mga luha ay bumagsak at humalo sa mga palad ni Teresa. Sa sandaling iyon, ang nakaraan ay tuluyan ng isinara at ang isang tahimik na kasunduan ng pag-ibig na nagpapalaya ay nabuo sa pagitan nilang dalawa. Nang sumapit ang panibagong umaga, ang kalangitan sa itaas ng dalampasigan ay napinturahan ng matingkad na kulay ng kahel at ginto. Nakaupo si Teresa sa isang lumang bangko sa harap ng kanyang tindahan, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Sa kanyang tabi ay si Kinley, na tahimik na nagtutupi ng mga malilinis na kumot, ang kanyang mukha ay payapa habang pinagmamasdan ang paggawa ng simpleng gawain. Lumingon si Teresa sa lalaking pinili niyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Habang ang unang sinag ng araw ay tumatama sa kanilang mga mukha, isang matamis at purong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Ang unang tunay na ngiti matapos ang mahabang panahon ng pag-ulan, isang ngiting nagpapatunay na ang kaluluwang nahugasan ng katotohanan ay laging makakahanap ng liwanag. Ang bawat pag-ihip ng hangin mula sa dagat ay nagpapasayaw sa mga malilinis at puting kumot na nakasampay sa labas ng mas pinalaking clean slate laundry. 5 taon na ang lumipas mula nang lisanin ni Teresa
ang buhay na nakagapos sa mga kasinungalingan ng Mansyong Aragon. Ngayon, ang amoy ng sabon at pampalambot ng tela ay hindi na nagdadala ng pait ng pagkaalipin, kundi ng tamis ng sariling tagumpay at kapayapaan. Nakatayo si Teresa sa likod ng counter, tinitingnan ang tahimik na paglipas ng hapon. Maraming nagbago sa loob ng kalahating dekada. Si Doña Isabela ay pumanaw 2 taon na, ang nakararaan, nabuhay sa kanyang mga huuling araw sa loob ng isang malamig na silid, malayo sa yamang minsan niyang sinamba, ngunit hindi nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal. Si Muking ay nananatili sa loob ng malamig na rehas, tuluyang kinain ng sarili niyang mga ilusyon, habang si Rafael ay unti-unting binabayaran ng kanyang mga kasalanan at natutong magpadala ng mga liham ng tunay na pagsisisi na ngayon ay binabasa na ni Teresa ng walang galit. Pinili ni Teresa na magpatawad, hindi dahil karapat-dapat ang mga taong nanakit sa kanya, kundi dahil natutunan niyang ang pagtatanim ng galit ay parang pag-inom ng lason habang umaasang ang ibang tao ang mamamatay. Ang pagpapatawad ang naging huling banlaw na nag-alis sa lahat ng natitirang mantsa sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang puso ngayon ay malaya na mula sa bigat ng nakaraan. Mula sa likurang pintuan ng tindahan, pumasok si Kinley. Ang kanyang mga balikat ay mas malapad, ang kanyang balat ay sunog sa araw, at ang kanyang mga kamay ay magaspang mula sa pagpapatakbo ng kanilang sariling maliit na sakahan. Ngunit sa likod ng pisikal na pagbabago, ang pinakamalaking himala ay ang kapayapaan sa kanyang mga mata. Wala na ang lalaking nagtatago sa likod ng pangalan ng kanyang pamilya. Ang nasa harap ngayon ni Teresa ay isang haligi na marunong rumespeto at magmahal nang walang hinihinging kapalit. Lumapit si Kinley at marahang niyakap si Teresa mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Ang init ng kanyang katawan ay nagbigay ng isang pamilyar na kapanatagan. Dahan-dahang hinaplos ni Kinley ang umbok sa tiyan ni Teresa, kung saan ang isang bagong buhay ay 5 buwan ng tahimik na lumalaki. Hindi nila kinalimutan ang unang anghel na nawala. Ang maliit na sapatos na namantsahan noon ay nakalagay ngayon sa isang malinis na kahon na gawa sa salamin sa loob ng kanilang kwarto. Isang alaala na ang bawat pagsubok ay may dalang lakas. Ngunit ngayon, ang kanilang pamilya ay nabuo, hindi mula sa obligasyon, kundi mula sa isang pag-ibig na dumaan sa apoy at nanatiling buo. Ang masayang tinig ng isang batang lalaki ay nagbigay ng kulay sa tahimik na hapon. Ang kanilang panganay na anak na si Mateo, na 3 taong gulang na ngayon, ay tumakbo palapit sa kanila. Bitbit ang isang maliit na laruang gawa sa kahoy na inukit mismo ni Lola Rosa bago ito payapang pumanaw noong nakaraang taon. Binuhat ni Kinley ang bata at ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay nagpatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, kundi sa dami ng tapat na tawa sa loob nito. Habang pinagmamasdan ni Teresa ang kanyang mag-ama, isang malalim na pagkaunawa ang nabuo sa kanyang isipan, isang aral na alam niyang nais niyang ipasa sa lahat ng kababaihang minsan ay nakalimutan ang kanilang sariling halaga. Ang utang na loob ay isang magandang kaugalian, ngunit hindi ito dapat maging tanikala na papatay sa iyong dignidad. Ang halaga ng isang babae ay hindi nakasalalay sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin o kung kaya niyang magbigay ng anak upang pasayahin ang ibang tao. Ang tunay na kalinisan ay hindi nasusukat sa kaputian ng damit na isinusuot, kundi sa kakayahang harapin ang salamin at makita ang isang taong may respeto sa sarili. Kapag ang pag-ibig ay nagiging isang madilim na kulungan, ang pinakamatapang na hakbang ay ang buksan ng pinto at maglakad palayo. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, ang tanging makakapagligtas sa iyo ay ang pagpili mong mahalin ang iyong sarili. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa buhay ni Teresa, ang liwanag ay hindi na kailanman mawawala. Ang bawat mantsa ay nahugasan, ang bawat luha ay natuyo.
At ang hamog sa maruming damit ay tuluyan ng naging patak ng ulan na nagdilig sa isang napakagandang panibagong simula.